beloved Boss Mike Severa. Naman kasi Okay, idol mo ha. O, yan ha. Sa mga, ano ho, sa mga butante, huwag nyo kakalimutan, iboto si Marcoleta. Ano pa? Huwag nyo kakalimutan ha. Baka makalimutan nyo sa balota, gawin nyo number 1 yan ha. O, ayan ha. Kinakampanya ko na yung idol ni Kicks TV. Kicks! Yung idol mo, kinakampanya ko ha. Mga kababayan, sa darating na halalan, huwag niyong kakalimutan si Marcoleta. Si Marcoleta, mga kababayan, ay hindi alam ang presyo ng kamatis sa palengke. Opo. Ano yung pinaglalaban mo? hindi naman kasi kinakailangang manatiling mahirap yung tao eh. At some point in his life, dapat makagraduate siya doon. Ako naniniwala, walang tao na gusto niya na palagi na lang siyang inaayudahan sa habang buhay niya. Gusto niya yung pamilya niya dumating sa punto na maiwanan, makakalas siya doon sa panikalan ng kahirapan. Pero yan po wala ba siyang laman ng sunset provision. Magna Carta for the Poor? Laman yan ng Magna Carta for the Ang Poor na Magna dapat. Carta of the Poor, meron siyang 5 karapatan na para sa mahihirap. Balikan natin. Hindi naman kasi kinakailangang manatiling mahirap yung tao eh. At some point in his life, dapat makagraduate siya doon. Ako naniniwala. Totoo naman yun. Alam nyo, hindi kasalanan ng gobyerno. Sabi ko nga madalas dito, sinilang kayo mahirap. Abay, kasalanan nyo kapag ka namatay kayo mahirap. Dito ba? Abay, dapat magsikap. Hindi dapat naasa na lang. Pero mga kababayan, iba yung usapin na ginagawa ng gobyerno, yung alam nila na makakatulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Magkaiba yon. Magkaiba yon, Marcoleta eh. Para kasing nambubulag ka eh. Oh, ano? Dapat makagraduate siya doon. Ako naniniwala. Kailangan, choice din nga ng tao yan. Mga kababayan, kung yun yung gusto mo, mas gusto nila yun. Sino bang tao na nandito ngayon sa kahirapan na ayaw makaalpas dyan? So, kung gusto nyo makaalpas dyan, kailangan nyong gumawa ng paraan. Merong requirements ang makaalpas sa kahirapan. Hindi ho manggagaling sa laging tulong ng gobyerno, hindi ho manggagaling sa tulong ng ibang tao, kundi kayong mismo. Walang ibang tutulong sa inyo kung hindi yung sarili ninyo. Yung binibigay ng gobyerno na ayuda sa inyo, yan po mga kababayan, tulong, hindi para mamihasa kayo na kayo ay manatili na lang ng ganyan sa buhay nyo. Putik na yan. Pati ba naman yan, issue? Walang tao na gusto niya na palagi na lang siyang inaayudahan. Ay. Marcoleta, wag mong gamitin yung ayuda. Kasi mali ka dyan. Sino ba naman ang taong ayaw ng ayuda lagi? Diba? Yung ayuda, parang medical lang yan. Parang biogesic lang yan. Na panandali ang pantanggal doon sa nararamdaman ninyo. Yan ang problema eh. Galit na galit kayo sa ayuda eh. Ano ba problema nyo sa ayuda? Natatakot kayo dahil yung mga kalaban ninyo, ang alin, makikinabang dyan. Wala tayong magagawa. Nanalo sila eh. Nandyan sila eh. Hinalal ng tao eh. Pribileyo nila yun. Na kung merong ayuda at kung dumaan man sa kanila, hindi nga. Kung dumaan man sa kanila, pribileyo ng mga nanalo yun. Palibasa talunan ka eh. Sa bagay, hindi ka pa tumatakbo, talo ka na. Oh, siyempre. Normal yan tatanggapin ng tao yan. Pero ulitin ko, choice ng tao kung mananatili sila
sa nararanasan nilang kahirapan. Tayo mga kababayan, choice natin yon. Kung gusto natin maging mahirap habang buhay, choice ng tao yun. Diba? Oh, kung ayaw mo, ako din naman naniniwala. Sino ba naman may gusto na laging mahirap siya? Di, dun tayo. Saan? Sa mga kaparaanan, magsipag, gumawa ng paraan para makaangat tayo sa nararanasan nating kahirapan. Alam nyo, palit nyo akong congressman dyan. Sigurado ang serbisyo ko sa inyo. Oh. Sa habang buhay niya, gusto niya yung pamilya niya dumating sa punto na maiwanan, makakalas siya doon sa panikalan ng kahirapan. Pero yan, Siyempre, sino ba may ayaw? Marcoleta, ginagamit mo na naman yung nararanasan at nararamdaman ng marami nating kababayang nahihirapan sila eh. Huwag ganon. Sabihin mo na lang, payo ko sa inyo, mga kababayan, nahihirapan kayo ngayon, nandito po ako. Darating ang panahon, makakatulong ako sa inyo. O ano pagkakaiba nun sa ayuda? Yung tulong ng ginagawa ng gobyerno. Walang pagkakaiba yun. Pero si Marcoleta, ginagamit niya yung kahirapan para makakuha ng simpatya. Bistado ka na. Marcoleta, maniwala ka, hindi ka mananalo kahit ikampanya pa kita. Kampanya kita rito. Iboboto nyo ba si Marcoleta? Sa mga hindi boboto, press 1. Sa mga boboto sa kanya, press 2. Diba? Mga kababayan. Yun na. Butik. Boto nyo na. Boto nyo, press 2. Ayan ha. Marcoleta, kinakampanya pa kita. Walastik na yun. Ayaw! Isa lang naligaw! Si Lance Flores lang! Ayaw nila, sorry ka. Ayan Number 41. Number 41, puro 1. Wala. Talo ka na rito. Oo, talo ka na. Yan ang problema kasi sa mga politiko. Trapo. Gagamitin ang kahinaan, gagamitin ang mga mahihina, gagamitin ang kahirapan para makakuha ng simpatya sa masa. Lumang-lumang estilo na yan. Yung masa ang punteriya ng mga politiko. Bakit kanyo? Kasi yung mga middle class at mga nasa level A, hindi maloloko neto eh. Totoo yan, mga kababayan. Hindi maloloko neto. Bakit? Kasi mga kababayan, alam nila yung totoo eh. O naawa sa iyo si Nixon, o nag-number 2 na. Diba? Shoutout po sa inyo lahat. So yan, mga kababayan. Kasi alam nyo, sabi ko nga, kahit anong paninira ng mga ito si Marcoleta, nagpapanggap pang panig kay Pangulo. Pero kahit saang anggulo mo tignan, kahit saang anggulo nyo tignan, si Marcoleta, anti-BBM yan. Aminin nyo man at hindi. Halatang halata naman. Diba? Our beloved Boss Mike Sevilla.